Hello guys, and welcome back to our channel. Sit down vlog muna tayo and magkukwento ako. So, actually, hindi ko alam saan mag-i-start ng kwentong to. Pero itatry ko pa din na i-explain sequence by sequence yung sasabihin ko. So, ayoko na siyang patagalin. Gusto ko nang i-record itong mga kaganapan na nangyari sa akin the previous months and weeks. Kasi baka makalimutan ko na siya. Parang gusto ko i-detailed sana na yung date na to, ganyan, ganon. So, ngayon kong naisipan na gawin na tong video na to. Today is Sunday. Yan. And May 5th, 25. Yan. Muntik pa ako magkamali. Yeah. Sunday, it's May 25 and 6:54 p.m. And si Harold nasa baba. May inaayos sa car. Si Hilid, si Mama nasa labas. And kanina na-busy kami ni Harold na mag-chores. So, ako nagpalit ng beddings namin. And si Harold, kinabit na niya yung aming balcony lights. Matagal ko na sa kanyang pinagagawa yun. So, nagka-time na siya today na gawin. Sabi ko kasi malapit ng summer. So, pwede na namin buksan. I-turn on sa gabi yung aming balcony lights. Para pwede na kaming magtambay-tambay or mag-chill-chill doon. Ayan. So, paano ko bang umpisa? To be honest, medyo hindi okay ang ating pakiramdam the past few days. Ayan, medyo hindi lang siguro mahalata sa vlog kasi hindi ko naman sinabi. Ayan, pasensya na guys. At si Hili nag-iingay dun sa labas. Nakakaramdam yan, nandito ako sa loob. Ayan, medyo sad news. Pero baka may karugtong tong vlog na to kasi hintayin ko pa tomorrow kung ano yung magiging result. So, ayun na nga guys. Parang gusto ko din palang i-vlog itong na-experience ko para lang din sa iba na pinagdaanan din yung ganitong experience and pa-share ko din sa inyo. Yeah. Information lang naman din ang gusto ko and para meron din kaming ma-recall back mga pagtanda namin na ayan, mapapanood ko through our YouTube channel yung nangyari sa akin. So, parang ang tagal ng aking intro. Umpisahan na nga natin, guys. So, umpisahan ko siya nung Friday. And, ang date nun is May 23. Nag-call-in sick ako nung Friday morning. Minessage ko yung boss ko na I'm not feeling well. Hindi ko naman sa kanya dinitiled lahat, pero sabi ko sa kanya, I'm not feeling well, na medyo may cramps ako and nanghihina ako and then ang lakas ng bleeding ko. So, pasensya na guys dun sa mga kalalakihan na manonood ng vlog na ito. If too much information sa side ng mga girls in regard sa period. So, pero siguro magagets nyo din naman or kinda understand kung ano yung i-explain ko. So, yun nga ako. And nagpahinga ako ng Friday. And then, nung umaga din yun, check ako online ng appointment, earliest appointment sa family doctor namin kasi gusto ko ring magpa-check up na. Wala akong makitang earliest appointment na walk-in sa family doctor namin.
Pero may nakita ko na phone appointment ng Saturday. May mga slot pa naman siya. So, pinili ko mga 11:30 a.m. So, binuko agad yon. Di, ayun na nga guys. So, magbabacktrack ako nung nangyari sa akin. Simulan ko lang sa date ng March, etong March lang guys, March 2025. March 15 ako nagkaroon first day of period ko, and then usually naglalas lang naman siya ng 3 to 5 days. So naglas sa akin siya ng 5 days. So nag-end yung period ko ng March 19. So from March 20th until May 20, hindi na ako nagkaroon guys. So kung bibilangin nyo yun, more than 1 month akong na-delayed. During those times, kung naaalala ko, yung April, 'di ba, Easter Sunday, nag-long weekend doon. Nagpunta kami ng Kelowna for 3 days. Nag-drive si Harold for 5 hours to Kelowna. Yun ang mga natandaan ko mga scenario na nangyari. And then, alam ko, during April din, nagpunta din kami sa Tawasan Mills. Meron kami pinuntahang peryahan doon and nag-bump car kami ni Harold. And yung end of March naman, alala ko, March 24 ako nag-start sa bagong position ko sa work, which is para sa akin is medyo stressful kasi nag-start na naman ako mag-training and everything. So, parang ibang setup na naman yun. Well, nakaya ko naman siya in 2 weeks, parang umokay naman. Pero syempre sa umpisa, di ba, medyo stressful kasi nangangapa ka na naman, may nagtitraining sa'yo na parang medyo pressured ka din na matutunan na yung mga gagawin ko talaga, yung aking job description sa work. So, yun yung mga naging scenario. And hindi ako worried. Hindi ako worried na sabi ko, baka na-delay lang dahil hormonal imbalance, medyo stress, or talagang na iba lang yung cycle ng aking period. And then, itong May na nga, mga 1 to 2 weeks before ako magkaroon, medyo napapaisip na rin ako. Sinabi ko na rin kay Harold na ganyan, talagang delayed na ako, hindi pa ako nagkakaroon. And parang no May 21 kasi guys, that was Wednesday. Doon ako unang nagkaroon ng brown spotting. Nung May 20th, parang sabi ko kay Harold, bibili na ako ng PT. And then magte-test na ako kung buntis ba ako or hindi. Kasi nga medyo ang tagal na nung last period ko. And coming nga ng May 21 Wednesday, doon ako nagkaroon ng brown spotting. Sabi ko, biglang lumabas yung period ko. So parang niloloko ko pa yung sarili ko na kung hindi ko pa maisip magbili ng PT, hindi pa lalabas yung period ko. So akala ko lang normal period. So Wednesday yon, brown spotting, and then nag-turn na siya ng red. Thursday, parang yun na yung first day of period ko. Hindi naman siya heavy kasi usually sa akin, first day, normal lang siya, light brown spotting to turn ng red. And then, hindi siya ganun ka-heavy, parang light lang. So, Thursday na maghapon, pumasok pa ako ng work noon. And then, nung gabi na nga dito sa bahay, normal lang din kung ano yung mga ginagawa namin. Maaga rin kami natulog ni Hili kasi nga Friday, meron akong pasok. So, naramdaman ko, that was 3 a.m. in the morning na ng Friday, may heavy bleeding na ako guys. And then 3 a.m. Gumising ako, and then nagpunta ako ng washroom para mag-change ng pad. And then dun ko nga nakita na sobra yung bleeding, na punong-puno talaga yung overnight pads ko. Pasensya na guys, talagang TMI. And then dun ko rin napansin na may pinas out ako na large blood clots. So, nagulat din ako dun guys. Na first time nangyari sa akin yun, na mag-pass out ng mga large blood clots. And then, after nun, hindi na ako makatulog. Yun na nga, no morning, medyo may nararamdaman na ako. Nag-text sa boss ko na hindi ako papasok at magpapacheck up. Tapos, minessage ko na rin si Harold nung
madaling araw na ganun nga yung nangyari. So, sabi nga rin niya, wag na nga akong pumasok, magpa-check up kami. So, ayun yung mga scenarios, guys. Saturday naman ng mga 11:30, tinawagan na ako ng doktor ko. So, in-explain ko lahat nung nangyari. Ang sinabi nga sa akin, mag-PT test pa din ako, i-check ko, and then binigyan na niya ako ng requisition for blood work. Sabi niya, kailangan ko magpa-blood work sa Life Labs para ma-check namin kung mataas ba yung HCG level ko. Kasi yung HCG nga is yung nakaka-determine kapag mataas na pregnant ka, possible pregnant. So, ayun. And 'di ba Saturday meron kaming picnic. So, isiningit ko pa talaga yung pagpunta sa Life Labs na walk-in para magawa ko na 'yan. And ayun, nagawa ko naman siya, guys. And yun, Saturday normal lang naman. Meron pa rin akong period pero hindi na ganun ka-heavy. So, parang thrice a day lang ako nag-change ng pad. And then ngayong Sunday, same lang din. Meron pa din ako, same flow lang din from Saturday. And then yun na nga, after namin mag-picnic, dumaan kami ng Shoppers. Bumili nga ako ng PT. And then sabi ko, early morning ng Sunday ko na lang gagawin para talagang mas accurate ba kung anong magiging result. Ito na nga, guys, Sunday na ng morning. Nagising ako mga 8:30 siguro. So, ayan, nag-washroom. And nagising na nga si Hailey. Buti natapos ko na yung pag-PT. Pero, tinimeran ko pa siya ng 3 minutes para ma-check yung result. Binalitad ko siya. And, isingit ko na lang yung clips, guys. Kasi nag-take ako ng video nun. So, after 3 minutes, nung pinlip ko na yung PT test, andun si Hailey sa kasing mama din sa washroom. Nagulat ako na nag-positive siya. 2 lines. Same na 2 lines nung ginawa ko yung PT ko din kay Hailey noong 2023. Sabi ko, parang yung una kong reaction, buntis ako. Parang, paano nangyari? Parang, all this time, alam ko hindi naman ako buntis. Or, dahil nagka-mens na nga ako. So, parang medyo na-worried ako nung morning. Tapos, tulog pa nga si Harold na parang ginising ko pa nga siya. Sabi ko, i-check mo, tingnan mo yung result ko, ba't ganito? Nagulat din siya na 2 lines. So, minessage ko yung friends ko na nurse na sinabihan ko din sa situation ko. Sabi ko, nag-positive yung PT ko. So, ayun, iniisip ko until now na ano kayang what if kaya may nabuo ba or na-miscarriage ako? Diba? Hindi pa natin alam kasi hindi pa ako na-ultrasound. So, I'm hoping tomorrow, Monday, tatawagan ako ng family doctor and i-explain niya sa akin yung result ng aking blood works. And baka sabihin ko din na kung pwede niya ako bigyan ng requisition for ultrasound para ma-check din kung may mga natira pa. And then, kung ano bang gagawin sa aking procedure. Diba? Parang ayoko naman magkaroon ng infection. So, kailangan ma-clear out ng ultrasound and kung i-refer ba niya ako sa OB. So, tignan din natin, guys, bukas kung anong sasabihin ng aking family doctor. At sasabihin ko sa kanya na nag-positive yung PT. So, ayun lang muna, guys, yung update ko sa inyo. Siguro bukas mag-vlog na lang ako kung ano yung napag-usapan namin ng doctor ko. So, ayun. Parang ang hirap. Kung iisipin mo, baby number 2, andyan ba siya or wala? 'Di ba? Parang nakakahinayang eh. May guilt feeling ako na kung ginawa ko sana yung pag-pregnancy test nung katapusan ng April o first week ng May, baka naagapan pa, mas naalagaan ko yung sarili ko, guys. Pero naniniwala na lang ako sa everything happens for a reason. Kung ibibigay sa amin ni Lord yung blessing na to, ayun na si Harold, tinawag na ako. I-continue ko to bukas, guys. Okay. Good morning, guys. Welcome back to our channel. Ay! Morning, guys. Dumaan pa! Today is Tuesday, May 27, 8:59 a.m. So, ngayon ako nakapagpa-schedule ng ultrasound ko. So, dun kami sa Victoria Drive sa Greg Associates ng 10:30. So, ang sabi nila sa akin kahapon,
20 minutes before your appointment time, nandun na kami and nakainom na ako ng 4 glasses of water. Kailangan full ang aking stomach para makita nila lalo. Na-scan nila. Ayan. Kahapon nakaka-stress yung pagbubuk namin ng appointment. Tinulungan ako ni Harold magtawag ng mga clinics, ng mga hospital. Madaming nag-decline. And first choice ko talaga is yung Greg Associates. Kasi nanggaling na ako doon dati nung nagpa-ultrasound kay Hailey. And 3 beses ko sila tinawagan within the day. Nung bandang hapon yun, no? Or, yeah, bandang 5 or 6 p.m. tumawag ulit ako just to check. Buti na lang, medyo naawa sa akin yung receptionist. Binigyan na nga ako ng time slot for today. In-explain ko pa yung situation ko sa kanya. So, ayun, sabi ko sa kanya, it's just so frustrating na bakit kailangan ko pang tawagan kayo ng 3 times tapos i-accommodate nyo din ako, diba? Parang sana isang beses lang nung tinawagan ko kayo, nakita nyo na yung schedule, tapos yung isa, pinasend sa akin through text yung requisition ko, mali daw yung ginawang requisition ng doctor kasi walang dating or walang LMP daw. May mga notes naman siyang nilagay. So, sabi ko naman, it's hard for me to call and go back to my family doctor dahil busy din yun. Tinry kong tawagan, walang sumagot. So, ayun, parang 2 hospital din yung pinag-faxan ko nung requisition ko kasi yun ang request nila. They wanted to see the requisition first, iti-triage pa nila kung super urgent daw bago ko bigyan ng appointment or kung i-decline din nila ako. So, ayun. Ang thought ko lang dyan, parang dahil libre nga yung healthcare dito sa Canada, parang antagal or mapoprostrate ka pa dun sa system, which is parang wala kang karapatang magreklamo kasi nga libre yung services na yun. Kailangan mo lang magtiyaga talagang magtawag, ganyan, para makabook ka ng appointment na for the next day. Kasi inilagay na nga ng doctor ko doon na stat yung ultrasound ko. So, ayan. Hindi libre? I mean, correct me if I'm wrong. Ano sabihin mo? Ayun. Yung healthcare namin dito is universal pala. Pero para sa akin, dahil wala naman kaming nilalabas na pera para sa akin libre, pinapakita lang namin yung care card namin and then tinatanggap na nila kami for every laboratory na gusto namin gawin. Though, merong mga private clinics na nag-o-offer din ng ultrasound, pero nung nagtanong nga si Harold kahapon, magkano charge sa atin? 300? 380. Oh, $380 guys for just an ultrasound. And meron silang schedule for today, 2 p.m. and 4 p.m. daw. So sabi ko no. Maghintay na lang tayo ng slot ko na libre, yung magagamit natin yung MSP namin dito. So, ayan. Papunta kami ngayon doon kasama si Hailey, si Mama, syempre si Harold. So, ayan. Hindi ako makakapag-video doon, guys, for sure. And sana makasama si Harold sa loob ng room pag in-scan na yung yung aking mattress. So, ayan, guys. Balitaan namin kayo later. A few moments later. Ayan guys, pumunta lang ako ng Tim Hortons para bumili ng kape. Kay Harold, iced coffee. And kailangan ko pa ng 4 cups of water. So, umiinom din ako dun sa aking tumbler. And medyo maaga pa. Mga 10:05 ako bababa at pupunta lang doon sa clinic. Yan, chill-chill muna kami dito. Hindi ako nakapagkape ng maayos sa bahay kanina kasi naubusan kami ng coffee filter. Kailangan pa namin pumunta sa Dollarama mamaya. Makakasama ka kaya sa looban? Sabihin ko, no? Hindi ka sumama. Hindi, siguro. Bakit? Ay, wala silang kasama. Ha? Wala silang kasama. Walang kasama si Mama at Hailey. Tulog na rin yung sa Hailey. Ayun na. Narinig pa yung pangalan niya. Naantok na yan eh. Ayan. Hindi na pala sasama si Harold sa loob. And for sure, tatawagan ako ng doktor ko after niya makita yung results ng aking ultrasound. So, ayan. Ang update ko sa inyo. Baka ma-rule out na nila kung meron pang mga natira or ano pa yung gagawin nilang intervention after. Kaya, ayun. And hindi ako ma-refer ng doktor ko sa OB. Yung special doctor dito. Kasi para ang rason niya, hindi naman ganun ka special case pa daw.
Hindi pa daw 2 or 3 miscarriages ang nangyayari. Sabi ko nga, first time yun nangyari sa akin, pero hindi niya ako ni-refer sa OB eh. Mas gusto ko sana matignan din ako ng OB ko. Magaling din kasi yung OB ko eh, nung humandle sa akin nung buntis ako kay Hailey. Saka mabilis din ang response or intervention nila. Titignan nila agad ako niyan for sure, yung ultrasound. Kaya yun. And hindi ko pala natanong, pero alam ko talaga eh, nakapagpa-pap smear ako eh. So, I don't know kung naka 1 year na siya or naka 2 years na yung pap smear. So, dapat nga yearly pala yung pap smear. So, isa din yun sa concern ko pag nakausap ko yung doctor ko. Kasi na-transfer na sa kanya lahat ng records namin from our previous family doctor. So, itanong ko sa kanya yan. Mag-take notes na ako sa phone ko mamaya. Yung mga tatanong ko sa kanya pag tinawagan niya ulit ako. Ayan. Uy, umaaraw oh. Ilan degrees? 15 degrees. Ayan, naka-light sweater lang ako. Sleeveless pa nga itong suot ko. Ayan na. May batang inaantok na. Later ulit. 1 eternity later. Natapos din. 10:58 na guys. On the way na kami sa Staples para isoli itong cast. Autocast ni Harold. Medyo mabilis din. Dalawa kasi ginawa eh. Yung obstetric ultrasound sa tiyan ko, and then nag-internal ultrasound pa. So, first time ko yun. Right away naman daw nila ipapadala yung result sa family doctor, and baka bukas ako tawagan. It's either mag-blood works ulit ako at mag-ultrasound after 2 weeks. Yun yung sinasabi nung technician eh. Kaya, ayun. Yung doktor ko mag-e-explain. In 100 meters at the roundabout, Natapos na namin tong morning appointment. Hello guys! Happy Thursday! Ayan. Si Hailey. Today is May 29. Ayan. Time check, 8:27 p.m. And dito na kami sa bahay guys. And kagagaling lang namin ni Harold kanina ng emergency department ng BC Women's Hospital. So ito na yung continuation ng aking update. So ayun na nga, not feeling well ako kanina sa work. Nahihilo-hilo. So maaga ako umuwi. Mga 4 p.m. nagpaalam na ako. So, ayun. And hindi na nga kami pumunta sa swimming lessons ni Hailey. 2 sessions na siyang absent nung Tuesday, tas etong Thursday. So, sinamahan na ako ni Harold magpunta ng emergency department. Mga 17 minutes drive mula bahay. So, ayun. Kinocompose ko yung sarili ko kung paano ko medyo i-exaggerate yung aking signs and symptoms. Kasi nga, dahil pumupunta na kami sa emergency department kay Hailey, and ang tagal namin naghihintay doon ng mga 7 hours or like 5 to 7 hours. Yan, medyo in-exaggerate ko na yung aking signs and symptoms para talagang i-triage na nila ako at masikaso agad. So, good thing wala masyadong tao dun sa hospital. In-accept nila agad ako, ni-register na ako. And then, pinapunta na kami sa room 3 para i-assess. So, may nagpunta na nurse, nag-vital sign sa akin. And then, chinek yung, si Hailey, ingay. Chinek yung pad ko. Tapos, pinaihi niya ako. And then, sabi niya, tapos tinanong na niya ako ng aking medical history. Then, after that, sabi niya, pupuntahan na ako ng doktor dito sa room. So, ayun, may nagpuntang doktor. Clarify niya ulit yung aking story about dun sa nangyari sa aking bleeding, ganyan-ganyan. So, sabi niya, magpapa-blood works ulit ako sa ospital, and then pwede na kaming umuwi. Tatawagan na lang daw niya ako after 2 hours pag meron na silang result ng aking blood works na ginawa nga dun sa ospital. So, ayun. Tinanong din namin yung doktor na wala bang dapat gawin sa part ko kung meron pang something na mga excess
na blood, or baka mamaya kasi dahil sumasakit na yung ulo ko, sumasakit na yung tiyan ko, may pain na, baka mamaya magka-infection. So you'll never know, kasi parang nababagalan ako dun sa intervention ng aking family doctor na hindi niya ako tinawagan para sa result ng ultrasound. Kaya nag-decide na rin kami na pumunta ng emergency ni Harold. And gusto ko rin talaga sana magpa-refer sa OB ko. In-email ko na kasi yung MOA dun sa clinic ng OB ko. Kaso ang reply niya sa akin, kaninang umaga, kailangan ko pa rin daw ng referral ng family doctor para ma-schedule ako ng appointment sa OB, which is, di ba, ang hirap. May waiting game na naman. So, ayun. And ano pa ba? Yan, waiting lang ako ngayon sa tawag ng doktor para i-explain sa akin yung results ng aking blood works. And sabi niya kasi, titingnan nila doon yung HCG level. Kapag lower than 1,500 daw, ibig sabihin parang normal ko naman daw pinapass out yung blood. Parang daw mechanism na yun ng body natin na i-flush out na. Kapag nag more than 1,500 daw yung HCG level ko, baka may another routine na naman akong ultrasound para i-check daw ulit. So, ayun. Pero sa pagkakakwento ko daw sa kanya, masasabi niya talaga niya na nagka-early miscarriage ako. So, ayun. Update ko ulit kayo, guys. Siguro tomorrow or mamaya kapag nakuha ko na yung result ng aking blood test. So, ayun lang naman. Magpapahinga ako tomorrow, Friday. So, nagpaalam na rin ako sa boss ko na magpahinga ako. Para umokay-okay na rin yung pakiramdam. Kaya, ayun. Ano pa ba? Yun lang naman ang update. And, pumasok si Harold sa work kasi dapat nga mag-absent na rin siya kasi nga hindi namin alam kung ilang oras kami magtatagal sa emergency department. Though hindi naman kami masyadong nagtagal, so naisip niya pumasok siya. So ayun, naiwan pa nga niya or hindi nga siya nakadala ng kanyang baon, rice and then ulam. So ayan, pinagandaan ko siya ngayon and then bumalik siya. Dinrap ko sa kanya dun sa may lobby. So ayun, nasa work na siya ngayon, guys. Bukas na ng umaga yun uuwi. Kami dito nila Hailey pahinga. Yun lang naman. Slowly nagsisink in naman na yung nangyari. And hindi pa naman alam ng ibang mga friends ko and other family members na ito nga yung nangyari sa akin. Parang isa-isa ko na rin silang ina-update ngayon. So, ayan. And hindi pa naman ako nakakapaglabas ng vlog ko about this particular experience ko, guys. Update na lang ulit, guys. Okay. A few moments later. Yes. Hello? Hi, Dr. Heard. We met at Women's Hospital earlier, a few hours earlier. Yeah, I remember. Yeah, I was waiting for your call. Yeah, so the level indeed is a lot lower. Okay. It was 1,500 on Saturday, now it's 150. So it's about 10%. What's today? So it's 150 tonight. Oh, 150. Okay. Yeah, it's 1,500 on Saturday. Yes. So it dropped about 90% already. Okay. So that's kind of fits our guess that you had a miscarriage. So I think it's probably okay. The bleeding will slowly stop. But do connect with your regular doctor. Because if the bleeding does not stop by next week, maybe they want you to do another ultrasound or another blood test. But it looks like it's over. Yeah. Okay. Nothing to do, right? And then, because this Saturday, I have a phone appointment again with my doctor. So, I'll let him know about this one, that we went to the emergency and talked to you as well. Yeah, exactly. And then by Okay. that time, you can tell him whether you're still bleeding Okay. or having any cramping by Saturday. And then Okay. he can decide what needs to be done, if anything. Okay. Okay. Yeah. All right. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Yep, You're bye. welcome. Bye-bye.